Okay, good evening. Quick video lang ito. Recorded video. Kasi minsan malilito talaga lalo na yung mga newbie pagdating sa charting. Katulad ng nasabi ko, pag hindi familiar sa inyo yung nakikita nyo, better use demo. Katulad niyan, ano ba yung nakikita natin dito? Kung titingnan natin sa monthly, obviously, bullish pa rin siya. Yan, bullish yan. And then on the weekly, ayan, di ba, bullish pa rin yan. On the weekly, bullish pa rin siya. Di ba? On daily, bullish pa rin siya. Kaya lang, unlike nung mga nakaraang araw, katulad nito, ito kasi nagpapakita ng strength. Yan, mga yan. Ito, may indecision to dahil may buntot kabilaan. And today, makikita nyo, yung body is very small. And then may dalawang buntot sa kabilaan again. So, ibig lang sabihin nito, the market is indecision. Indecision pa. Or pwedeng nagpapahinga. Pero, overall, ang trade bias is bullish. Ang trend bias is bullish. Yan. Even our COT, di ba? Ang bias ng COT natin talaga is long-term bullish. Pero hindi naman ibig sabihin buy ka lang ng buy, especially if you have a small capital. Katulad ngayon, paano ba to babasahin, So, this is, at the moment, although na hindi pa tapos yung araw na to, indecision siya. And then, if we want to take a closer look kung ano yung nangyayari, better you go down lower time frame. So, this is a 4-hour time frame, candlestick. Yan, nagpapakita siya ng small body kumpara dito sa mga sinusundan niya, But even though na indecision siya, makikita niyo yung rejection galing sa ilalim. So those rejections are buyers, buyers. Buyers are still present, sabi nga. And kung bababa tayo, isa-isahin natin para hindi nakakalito. On a 1-hour time frame, ayan siya. Una, umangat kaninang maga. Ilan ba yan? Sukatin natin. That is, sukatin natin using crosshair. Umangat siya ng around 511 pips. Malaki yan. Di ba? And then, after 2 hours, or around 8 o'clock, nag-drop naman siya na almost 900 pips. So, ibig sabihin, this is sideways actually. Then, after nun, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, bago nag-10, umangat na naman siya. So, dito, pwede sanang mag-trade dito. Trade yan. Pwede dyan eh. Nag-trade ako dyan. Kaya lang, yung iba kasi, iniisip nila, tataas na. Tataas na. Ang mas maganda dyan, tuwing merong possible resistance, katulad nito, the nearest swing high, magtipi na kayo dyan. Lumabas na kayo dyan before. And then, nakita nyo, bumagsak na naman. So, bakit hindi tayo nagsesell? Kasi ang bias natin sa long term o sa higher time frame is bullish. So, if mag-sell tayo dyan, this is a seller zone, supply zone, so naka-counter trend tayo. Medyo risky pagka gano'n. The best is, magbabay ka, kasi nga, ang higher time frame natin is bullish. Yan. The best magbabay ka. If you want na i-take yung trade na to, best magbay ka doon sa mga support. Yan. Dito. Hindi, ba't ikaw hindi ka nag-buy? Hindi na ako nag-buy kasi sobrang lapit na para sa akin. This is gold
kung magbabay ako dito, masyado nang malapit sa akin tong uh, resistance na to as TP. And then, at the same time, nasa labas ako lagi. Kanina, meron akong inaayos. Pagka ganon, wag nyo na i-trade. So, suggestion lang naman yon. Meron mga talagang risk taker. If you want, I suggest you take the buy opportunity, not the sell opportunity. Yan. At kung titingnan yung mabuti to ngayon, kung lalagyan natin ng trend line, ayan, trend line. So, this is ascending triangle, ayan, ascending, pataas. So, ibig sabihin, nawawalan ng momentum yung seller, ang medyo nagiging dominant is yung buyer. Tinataas yung price. And then, this is the side of another side of the triangle. So, inihintay ko na mag-breakout yan somewhere dito. And then, retest, then, pasok. Yun. I hope na ma-discuss na sa inyo yung multiple entry. Pwede talagang magkaroon ka na ng pending orders dyan. Yan. So, if magpe-pending orders ka dyan, pending orders ka at least mga 100 pips lang. Huwag niyong pasobrahin. Kasi alam naman ninyo na si gold karniwan pag nag-breakout is karniwan yan 100. Tapos minsan nagpo-pullback. Minsan nagto-200 pero doon ka na sa average para safe ka. Pwede ka mag-set ng pending orders mo dyan, stop loss mo below the triangle. Or, you can wait for the pullback. Pag pullback, tsaka ka mag-set ng pending orders mo. Yan. Pwede yan yung buy stop limit. Ito yung magti-trigger. Pag trigger dito, tapos magbabay siya pag nag-pullback. Yan. Pwede yon. Pwede rin nating subukan yon. Okay. Pero basically, saan nga ba pupunta yung market? Pag ganyan, ang gawin nyo, kitang-kita nyo na di ba? Kitang-kita na. Sideways. Kung sideways, anong gawin mo? Sumide ka din. Gumilid ka muna. Manood ka. Panoorin mo muna yung price action. Maaring mamaya, 9 o'clock, mag-breakout ito. Yan. So, saan ba yung yung 9 o'clock? Sukatin nga natin. Pwede nating masukat yan eh. Ayan. Crosshair. Yung 9 o'clock kasi is, for example, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, dito. Sukatin natin yan. Dito yan, di ba? Ayun, o. 15 candlestick. So, dito, sukatin natin 15. Asan yung 15? O, yun, dito. Somewhere dito mamaya, 9 o'clock na, o, New York session. Halos squeeze na yung triangle dito. So, antay tayo, 9, 10. O, yun, pwede. Either you trade the breakout or you trade the pullback. Yun, pwede. Sa breakout, you use the buy stop, and then sa pullback, you use the buy stop limit. Buy stop limit, magsaset ka ng price na matitrigger, tapos pag bumalik, doon tatamaan yung presyo na gusto mo na bumili. For example, dito, ayun, pak, sabi niya, tinamaan to. Yun, titrigger yung price. Tapos pagbalik niyan, doon siya magbabay para bago umangat. And using the trading central nga pala, ayun, di ba? May trading central to. Using the trading central, yung trading strategy, trading central, ayan na. Trading strategy, access now, sabi niya, no? For those who want na magkaroon nito, you have to register sa ATFX talaga. And I'm telling you, no, kung ginagamit natin yung mga materials nila, siguro, kailangan lang naman na kahit papaano, mag-register tayo kay ATFX. Na-log out siya, ayan.
Mag-login tayo. Login. Ayan. So, para makapag-login tayo, Research and Analysis. Ayan. Trading Central. Research Platform pala. Ayan. Research Platform. Then, Commodities. Gold. Ayan. Gold, sabi niya, no? So, dito, merong intraday or 30 minutes. Then, daily, weekly. Mapapansin nyo, green, ibig sabihin ng bias niyan is pataas talaga. Pero hindi naman sinabi niya na pataas, mag-buy ka kagad. Eto, dito, makikita nyo rin, ayun, naka-triangle, di ba? So, eto, dito, pwede ka nang mag-buy dito because this is the support of the trend line. And then, pwede ka ngayon mag-TP dito. O yun, pagka naman nag-breakout, ito yung possible, no? Possible. 440, no? 440, yan. Sabi niya. Ano naman yung ibig sabihin nito na tulad yan, merong mga moving average. The red line is the moving average 20 and the blue is the moving average 50. And then there's an RSI, ano? RSI is above 50. So, ito yung maganda kay Trading Central and ATFX. Meron silang mga expert advice na mga chart and at the same time, may mga free training silang binibigay. Ito, na-discuss ito sa free training kung anong ibig sabihin nito. And then, the 50, using the moving average, ayan, very wide, ibig sabihin, talagang bullish siya. And at the same time, the RSI, more than 50 is bullish. So, another confluences na talagang tataas. Kaya lang at the moment nagsa-sideways siya and ascending triangle. So, the moment na umabot na siya rito, around 9 o'clock, so wait for the breakout. Ayan. Ngayon, kung nagpa-pattern ka, you can buy here and then TP here. Ayan. And then another position pag nag-breakout. Kaya lang, anything can happen. Hindi naman ngunit sinabi ni Trading Central na ito, siguradong mangyayari ito. Kaya you always put your stop loss. Without stop loss, hindi siya ideal na traders. Okay. So, balik tayo dun sa chart. So, this is the chart. So, good luck sa trade nyo. Ayan, yung sinasabi, no? Pwede kang mag-buy somewhere this area. Sa Trading Central. Ano ba yun? Ayun yung 4345. The 4345 and 4305 is the pivot. And then the 4345, ito yung ideal. No, ito yung ideal pinaka-entry niya. Ayan. Kaya lang, recommendation lang ito, ha? Hindi yan ibig sabihin 4345. Ayun. 4345, ayan. Somewhere, ayan. So, medyo antay pa tayo ng konti. So, paano natin didiskartehan yan? Baba kayo ng lower time frame. Ayan, no? Sa lower time frame, nakikita nyo, the moving average is still above the 50 moving average. So, 4345 is somewhere here. So, baba ka dito, 5. So, yun pa rin, ano? So, bumaba ka ng lower time frame, nag-iba na, ano? The moving average 20 is nasa ilalim. The 4345 is nandito na. So, hindi pa siya ideal para pumasok. O yun, bumagsak pa. So, kaya napaka-importante na mag-antay tayo. Mag-antay. Ayan. So, pag bumaba ka ng 1 minute, ayan, makikita mo, ganyan siya. So, hindi ka papasok dapat yan. Ayun, yun yung moving average, ano? This is not yet the right time. And at the same time, makikita mo yung trend line nasa ilalim. Trend line is still acting as a support. So, ikaw ngayon, nakakita ka ng ganyan. Inisip mo naman, baka naman magsesell ka na. No. There is still a trend line that is acting as a support. And this is, on the 30 minutes, is ascending triangle. Naghihintay, o maghihintay lang tayo, halimbawa ng New York session, as our strategy. So, wag magpabigla-bigla ng pasok pag nakakita ng biglang bagsak. So, patience, sabi nga niya. Okay? Thank you.